Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Puliin natin at pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Nawa ay biyayaan pa tayo ng Allah ng mga maraming biyaya sa mundo, pagkaloob ang nakakabuti sa atin dito, sa ating sarili at sa ating mga pamilya, at sa sinuman ang sumunod sa landas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last time, natalakay natin ang pangbungad sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalaman natin ang pangunahing definasyon ng Sira an-Nabawiyah o yung talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At natalakay natin ang may kaugnayan sa kahalagahan ng pag-aaral ng talambuhay at kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang ilan sa mga ito ang paraan upang tuluyan nating maunawaan at magkaroon ng kaluwagan ang pag-intindi at pag-unawa sa nilalaman ng banal na Quran. At nandito rin ang ilan sa mga katulad ng ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa tungkulin ng isang mananampalatayang Muslim, at sa pamamagitan ng pag-aaral ng talambuhay niya ay mabibigyan tayo ng kaalaman na paano susundin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At natalakay natin ang mga masadir Sira an-Nabawiyah o mga pangunahing reference sa pagkukuhanan ng kaalaman patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit natin ang ilan sa mga ito gaya ng Quran at gaya ng ilan sa mga piling aklat ng hadith tulad ng Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ang Sunan nila Ibn Majah, Nasai, Tirmidhi, at ang Musnad ni Imam Ahmad. At natalakay din natin ang mga natatanging mga aklat na tumatalakay sa mga piling mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang ilan sa mga aklat na ito ay binanggit natin. Ito ay upang magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa pagtalakay, sa pagkuha ng reference kung saan tayo magbabasa o saan tayo kukuha ng magiging autentikong kaalaman natin at pundasyon sa pagtalakay sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon ay tatalakay natin ang patungkol sa Diyanat al-Arab. Ibig sabihin nito ay ang relihiyon ng mga Arab bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, bago dumating o bago isinilang o bago ipinadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kahuli-hulihang propeta, minsahero sa sangkatauhan, ano ang kalagayan ng relihiyon ng mga Arabo kung saan ipinadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bago tayo dumako doon, talakayin muna natin kung ano ang ilan uri ng mga Arab. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmula sa tribo ng mga Arabo pangkalahatan. Marapat na malaman natin kung ano ang ilan sa mga Arab na may kaugnayan sa tribo na pinagmulan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Arab ay nahati ng mga historian sa tatlong uri ng mga Arab pangkalahatan. Ang mga Arab ay nahati ng mga historian sa tatlong uri. Unang-una, Al-Arab Al-Baida. Al-Arab Al-Baida, ito yung mga Arab na pinakaluma, sinaunang mga panahon ng mga Arabo, na kung saan mahirap nang i-trace ang kanilang lahing pinagmulan o angkan kung saan sila nagsimula. Ito yung Al-Arab Al-Baida. Ito yung patungkol sa mga Arabo na katulad ng Ad, Samud, at iba pang gaya nila na maaring binabanggit sa kasaysayan ng tao pero hindi na alam ang pasikot-sikot sa naging talambuhay nila. Paano sila nagmula, saan sila, anong mga ninuno nila, o
anong mga naging parte ng buhay nila, kasi ang ilan sa mga ito pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang bakas sa kanila ay malabo nang matrace ng mga historian kung saan sila nagmula o ano pa man ang may kaugnayan sa kanila. Sila yung mga matandang ninuno ng mga Arab, tulad ng Ad at saka ng Thamud. Merong aklat na sinulat patungkol sa ilang mga balitang napapabalita patungkol sa kanila, lalo na sa mga Arab na ito. O mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kung ano yung naging ilan sa parte ng kanilang mga buhay, mga kasalanang mga binanggit, at ang paano naging parusa kung sila ay kabilang sa mga pinarusahang umma ng mga Arabo. So ang tawag sa kanila, Al-Arab Al-Baida. So sila yung mga matatandang o sinaunang ninuno ng mga Arabo. Pangalawa, Al-Arab Al-Ariba. Al-Arab Al-Ariba, sila yung mga Arabo na nagmula sa lineage ng ni Ya'rib ibn Yasqab ibn Kahtan, o mas kilala sa tawag na Al-Arab Al-Qahtaniya. So sila ay nagmula sa lipi o lahi, tribo ni Ya'rib ibn Yasqab ibn Kahtan, o mas kilala sa tawag na ang mga Arabong Qahtaniya. Ang mga Arabong Qahtaniya. Pangatlo, ang mga Arab na Musta'araba. Arab na mga Musta'araba, ibig sabihin, hindi talaga original nila ay mga Arabo. Bagkus na-adapt nila ang pagiging Arabo. Kasi sa Arabic, hindi lahat ng mga words na kadalasang ginagamit sa Arabic ay nagmula sa mga Arabo. Minsan may mga pangunahing mga salita sa wikang Arabic na ginagamit, pero hindi talaga Arabic ang pinagmulan. Halimbawa, yung filfil o yung sili, hindi talaga siya galing sa salitang Arabic, galing siya sa salitang Parisiya. O kaya yung ustad, word na ustad, hindi siya Arabic na salita. Bagkus galing siya sa salitang Parisiya o yung ang matandang Iran, bago ito tinawag na Iran. Yun yung Parisiya. So, may mga Arab na, kung tawagin ay Arab al-Musta'araba. Arab al-Musta'araba, ito yung mga Arab na na-adapt, original nila ay nagmula sa lipi ng lahi ni Propeta Ismail alayhisalam. Si Ismail alayhisalam, anak ni Propeta Ibrahim alayhisalam. Si Ismail alayhisalam, nakaasawa mula sa tribo ng Jurhum. At mula sa kanya ay lumabas ang mga tinatawag na Arab al-Musta'araba. At ito yung piling lahi o lipi na anak ni si Propeta Ismail alayhisalam. Nagkaroon siya ng 12 na anak. Nagkaroon siya ng 12 na anak, at yung 12 na anak niya dito lumabas, sumibol ang marami lahi o lipi at tribo ng mga Arab sa ilalim ng ngalan ng Arab na Musta'araba. So yun sila ay mga Arab na Musta'araba. So bago tayo dumating dun sa punto na yun, talakay natin ang ilan sa mga pangyayari sa buhay ni Propeta Abraham alayhisalam, na kung saan si Propeta Abraham alayhisalam ay lumikas mula sa lugar ng Haran o lugar ng Haran. At ito ay mula doon patungo ng Palestine, at ito yung naging puta niya sa pagpapalaganap ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin yun yung naging base niya. At siya ay nagkaroon ng ilang paglilibot sa maraming lugar sa gitnang silangan, at kabilang sa mga lugar na ito ay katulad ng Egypt. Propeta Ibrahim alayhisalam ay nakarating sa lugar ng Egypt. At dito ay nagkaroon nga ng tagpo sa buhay ni Propeta Ibrahim alayhisalam, na kung saan ay sinubok siya ng Fir'aun ng Misr o yung hari ng Misr sa panahon na yaon. Ang mga hari ng Egypt sa mga panahon, ang mga hari ng Egypt sa bawat panahon ay tinatawag nilang Fir'aun. Ang hari ng Egypt sa bawat panahon ay tinatawag nila na Fir'aun. So iba yung Fir'aun sa panahon ni Propeta Musa alayhisalam. So, sa panahon ni Propeta Ibrahim alayhisalam, nang makarating sa Egypt, ay nagkaroon ng pagsubok sa kanya ang hari ng Egypt sa panahon na yun. At kabilang na nga dito sa pagsubok nito ay patungkol sa kanyang asawa. Baga ninais ng
Firaun ng panahon na yon kay Propeta Ibrahim na kunin ang kanyang asawa. Kunin ang kanyang asawa na si Sarah. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay protektahan siya at ang kanyang asawa mula sa ganitong bagay. At nang malaman ni Firaun, sa panahon na yon, yung Firaun sa panahon na yon, kung gaano ang ugnayan ni Sarah at ng ugnayan niya sa kanyang Panginoon ay hindi ito, hindi na itinuloy o hindi na nagnais pa ng hindi maganda ang Firaun sa panahon na yun. Nang malaman niya na si Sarah, ang koneksyon niya sa kanyang Panginoon ay matatag at malakas, bagkus ibinigay sa kanya upang pagsilbihan ng isa sa kanyang mga anak. At ito ay si Hajar. Ito ay bilang pagkilala sa ugnayang debosyon at ugnayang pananampalataya ni Sarah sa kanyang panahon. At si Sarah ay pinasawa niya ang babae nito na si Hajar sa kanyang asawa na si Ibrahim. Ito nagkaroon ng dalawang asawa si Propeta Ibrahim alayhis salam. So si Propeta Ibrahim alayhis salam ay bumalik sa Palestine at dito ay binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng batang lalaki mula sa babae na si Hajar. So si Hajar, siya ay anak ni si Hajar ay anak niya si Propeta Ismail alayhis salam. Dahil sa normal na nangyayari sa pagitan ng mag-asawa, sa pagitan ni Sarah at ni Ibrahim alayhis salam, sa pagitan ni Ibrahim at ni Hajar, ay mas pinili ni Propeta Ibrahim alayhis salam na iwan sa Hijaz ang kanyang asawa kasama si Ismail. Si Hajar kasama si Ismail alayhis salam. At dito na nga yung kwento na kung saan ay iniwan niya sa gitna ng bulubundukin, walang mga tao, walang nakatira, walang mga pananim, ang kanyang asawa na si Hajar at si Ismail. At ito yung kwento ng pagkakaroon ng Zamzam sa pagbabalik-balik ni at yung pagbabalik-balik ni Hajar at yung pagkakaroon ng Zamzam. At ito ay isang pangyayari na nangarap sa panahon ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Hanggang sa dumating na iniwan niya doon iniwan ni Propeta Ibrahim si Hajar at si Ismail sa lugar ng kung saan ay nandun ngayon ang Makkah at nandun ngayon ang Kaaba sa Makkah. So sa panahon na yon ay wala pang mga katao-tao doon. Tanging matatag at malakas na pananampalataya at pag-asa sa Allah ang kanyang naging pundasyon sa ginawa niyang bagay na yaon. Propeta siya ng Allah at alam niya kung ano yung ginagawa niya sa bagay na yon. So para maputol natin yung kwento na mahaba ay dito na nga sa panahon na ito napadaan ang mga tribo na nagmula sa bansang Yemen. At ito yung tribo ng Jurhum. Ang tribo ng Jurhum na to ay madalas na silang dumadaan sa Makkah noong panahon noon, pero iba na yung pagdaan nila doon na kung saan meron ng Zamzam at nagbago at naging dahilan na rin ito para sila ay manatili sa matagal na panahon hanggang lumaki na ang batang Ismail at siya ay nakapangasawa mula sa tribo ng Jurhum. At ito na yung naging isa sa mga paksa ng usapin patungkol sa pagkakaroon ng mga Arabo na kung tawagin ay Arab na Musta'araba. Sila yung mga Arab na Musta'araba nagmula sa mga inapo mula sa lahi at lipi ni Propeta Ismail alayhi salam. So si Propeta Ibrahim alayhi salam, nang iniwan niya sa Makkah ang kanyang asawa na si Hajar at si Ismail, ay nagkaroon pa ito ng pagbalik dito ng ilang beses. Nagkaroon pa siya ng pagbalik dito ng ilang beses. Binanggit ng ilan sa mga ulama na si Propeta Abraham, bukod sa pagpunta niya doon ng pag-iwan niya kay Ismail at kay Hajar, ay bumalik pa siya dito ng 3 beses. Bumalik pa siya dito ng 3 beses. Gaya ng isang ama na sabik sa kanyang anak, ay ito yung nagiging pinagbubuhatan niya ng kanyang pag-asa na dalawin yung kanyang anak. Sa panahon na yun ay
pinakamabilis na sasakyang paglalakbay, kabayo. O kaya naman ay asno. O ano pa mang uri ng hayop. O kaya maglalakad ka ng ilang milya-milya para makarating ka sa lugar habang mainit ang araw. Habang mainit ang araw. So si Propeta Abraham alayhisalam ay nagtungo kay Ismail alayhisalam. Nung iniwan niya ito bata, tapos yung unang balik niya pagkatapos nito ay binata na si Propeta Ismail alayhisalam. Binata na si Propeta Ismail alayhisalam. At nang dumating siya doon ay napagtanto niya yung maraming bagay. Tulad ng si Propeta Ismail alayhisalam ay nagbinata na, natuto ng magsalita ng Arabic at nakapag-asawa na siya mula sa kanila. Ibig sabihin yung tribo ng Jurhum at yung panahon na yon patay na rin ang kanyang nanay na si Hajar. At doon na nga nalaman niya na nakapag-asawa na ito at pagdating niya sa bahay nila, hindi niya nadatnan si Propeta Ismail alayhi salam. Nadatnan na. So dahil hindi niya ito nadatnan, tinanong niya ngayon kung ano ang kalagayan ng kanilang buhay. Normal, halimbawa pag ikaw ay anak, ikaw ay tatay, yung anak mo nag-asawa na, bibisitahin mo minsan, tatanungin mo kung kumusta yung kalagayan niyo bilang mag-asawa, ano ang mga kinakaharap ninyo, mga pinagdadaanan sa buhay, kumusta ang lagay ng pamumuhay. Tinanong ni Propeta Ismail alayhisalam, at tinanong ni Propeta Ibrahim alayhisalam, ang kanyang manugang. Hindi na ito pinangalanan. Ayaw ko kung sa ibang aklat kung pinangalanan pa kung sino yung manugang niya na yun. So sabi ng asawa ni Propeta Ismail alayhisalam ay nasa kalagayan kami ng masikip na pamumuhay. Sabihin yung pamumuhay nila ay hindi kaluwagan. Maaaring nagkukulang sa pagkain, nagkukulang sa mga bagay-bagay na pangangailangan, at nireklamo niya yung mga ilan sa mga bagay na yun patungkol sa kanyang asawa. So, hindi natin alam kung alam niya ba na tatay niya yun, si Propeta Ibrahim, o akala niya lang isang matandang nagtatanong patungkol sa kanilang personal na buhay. So, hindi ko alam kung alam ng manugang na yun yung biyanan niya. Pero sigurado si Propeta Ibrahim na asawa yun ng kanyang anak. Asawa yun ng kanyang anak. So, ang binilin na lamang ni Propeta Ibrahim alayhisalam, matapos niyang marinig ang mga hinaing ng kanyang manugang, ang mga reklamo ng kanyang manugang, ang hirap ng kanilang pinagdadaanan sa buhay, at ang kanilang kinakaharap sa buhay, sinabi niya na, pakisabi kay Ismail, ayusin niya yung kanyang pintuan. Ayusin niya ang kanyang pintuan. So, sa mga Arab, merong tinatawag na majaz. Sabihin ng majaz, salita na hindi direktang sinasabi yung ibig ipakahulugan. Kumbaga, matalinhagang pananalita na may malalim na kahulugan. Ano bang tawag dito? Parang metaphor ba? Metaphor? Metaphor. Halimbawa, sabihin mo, ra'aytu asadan, nakita ko ang leon. Pero ang tinutukoy mo dito, hindi yung asawa mo hindi yung asawa mo. Nakita mo yung matapang, ganun. Ganun ang halimbawa doon. Ra'aytu asadan. Inalintulad niya yung pagiging matapang sa kanyang asawa, ganun. Yun ang ibig sabihin. So, sa mga Arab, may mga terms silang binabanggit. Halimbawa, yung lam yatajawaz ataba babihi, ibig sabihin nun, hindi siya lumagpas sa pintuan ng kanyang tahanan. Ibig sabihin nun, hindi siya umaalis ng kanyang tahanan. Hindi siya umaalis ng kanyang tahanan. Nung dumating si Propeta Ismail alayhisalam, sinabi sa kanya ng kanyang asawa, may dumating dito na matanda, nagtanong patungkol sa kalagayan natin sa buhay, sinabi ko yung mga sinabi ko, at pinakinggan niya kung ano yung mga sinabi ko. Sinabi ni Propeta Ismail alayhisalam, may iniwan ba, o may salita bang iniwan yung matanda na yon? Sabi niya. Ang sinabi niya lang ay, ayusin ko yung pintuan ng aking tahanan. Ayusin mo yung pintuan ng iyong tahanan. Ayusin mo yung pintuan ng iyong tahanan. Naintindihan na yun ni Propeta Ismail alayhisalam. So, ibig sabihin nun, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, palitan mo yung kasama mo sa bahay. Palitan mo yung, hindi ka nararapat o hindi kayo tugma o walang mabuti sa pagitan ng ninyong dalawa. So, ang ibig sabihin nun, naintindihan ni Propeta Ismail alayhisalam, ibig sabihin, palitan mo yung pintuan ng bahay mo. Kasi yung pintuan,
siya yung pinakabungad ng bahay. Totoo, yung bahay, pintuan. Pag yung pintuan mo sira, ay, madali kang makita sa loob ng bahay. Di ba? So, anong unang inaayos kapag wala kang bakod? Siyempre, yung main door ng bahay nyo, di ba? Pag sira yung main door, wala na, labas-pasok na yung tao. Madaling pasukan o madaling problemahin. So, yun, hindi niya, ang sinabi niya, ayusin talaga. Kasi may problema. Kasi kaya ayusin kasi sira. Kaya ayusin kasi sira. At naintindihan ito ni Propeta Ismail alayhis salam. At yun nga ay nakapag-asawa siya ng pangalawa. Nag-asawa siya ng pangalawa. At sa pangalawang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, bumisita ulit si Propeta Ibrahim alayhis salam. Bumisita ulit siya si Propeta Ibrahim alayhis salam. Baga, sa pagpunta niya sa lugar ng Makkah, may tuturing na yun na pangatlong beses. Pero sa pagbisita niya, mula nang bumisita siya nung una, may tuturing yun na pangalawang beses. Dahil bilanggit ni Abi Ishaq na si Propeta Abraham ay bumisita ng 4 na beses sa Makkah. Una yung iniwan niya dito yung asawa niya, kasama ang kanyang anak si Ismail. Pangalawa yung binisita niya ito, yung unang asawa, may problema, mga reklamo-reklamo. Pangatlo, itong bumisita si Propeta Ibrahim alayhis salam sa kanyang anak na si Ismail alayhis salam. At hindi nga niya nakita hindi na nabutan na naman yung anak niya. Hindi niya nabutan yung anak niya. At ang nabutan niya dito ay yung kanyang manugang na pangalawa. Kasi pangalawang asawa ni Propeta Ismail alayhis salam. At nagtanong si Propeta Ibrahim alayhis salam patungkol sa kalagayan nila. At sinabi ng kanyang asawa ay nasa maganda silang kalagayan. Okay naman ang kanilang paumuhay, nasa maganda silang kalagayan, ang kanilang buhay-buhay ay maayos naman. Ibig sabihin sa pinakamalapit na pagbubuod ay positibo yung ibinabalita ng babae na ito o ng manugang na ito sa kanyang bena na si Ibrahim alayhis salam. Hindi siya nagrereklamo ng mga problema sa buhay, kinakarap sa buhay, pangangailangan sa pang-araw-araw. At ang sinabi ni Propeta Abraham sa kanyang manugang ay, sabihin mo kay Ismail, panatilihin niya ang pintuan ng kanyang bahay. Panatilihin niya. Ibig sabihin, imintin mo yung pintuan ng iyong bahay. Walang sira, walang depekto, walang problema. Kasi pag may problema, may depekto, kailangan ayusin. O kaya palitan. Kayo ba pag may sira yung bahay nyo, o yung pintuan ng bahay nyo, anong gagawin nyo? Bibili ng bagong bahay. Mas mahal yung bagong bahay kaysa isang pintuan, di ba? Oh. Bibili ka ng isang bahay para palitan yung pintuan. Oh, di ba? So, yun na yun. Kumbaga, isang matalanhagang pananalita. So, kung kayo yung naging benan at binisita nyo yung anak nyo, so, sabihin nyo kung kumusta ka naman, anak, kumusta yung asawa mo. Kung mga reklamo, sabihin mo, palitan mo yung bahay para may bago kang pintuan. So, yun. So, pagkatapos ng maraming panahon, ay muling bumalik si Propeta Abraham alayhis salam sa lugar ng Makkah. At sa pagkakataon na to, ay natagpuan niya ang kanyang anak na si Ismail alayhis salam. Nakita niya ito isang araw, pagdating niya doon, na nag-aayos siya ng nabal, o yung pana, yung anuan ng pana. Inaayos niya yung kanyang pana. At si Propeta Ismail alayhis salam, nang makita niya yung matandang paparating ay, naramdaman niya agad, nandun yung bugso ng damdamin. Nandun yung bugso ng kanyang damdamin at doon din naramdaman ni Propeta Ibrahim alayhis salam na yung lalaking ito ay anak niya. Kaya nga sila ay nagyakapan nang makita nila yung isa't isa. Yung sabik ng tatay na makita niya yung kanyang anak at yung sabik ng anak na makita niya yung tatay, ito yung senaryo sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ang dalawang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, dalawang propeta sa isang panahon. At actually ay, hindi lang sila dalawa sa panahon na yun, pati si Propeta Ishaq at si Propeta Lut alayhis salam
ay pare-parehas silang nasa isang panahon. Si Propeta Ishaq, si Propeta Lut, si Propeta Ismail, at si Propeta Abraham ay nasa isang panahon sila kung saan ay pare-parehas silang propeta. At yun ay nangyari sa panahon nila. So niyakap nang makita nila ang isa't isa ay niyakap ng may pagkasabik ng ama ang kanyang anak, at niyakap ng may pagkasabik at may pagmamahal ng anak ang kanyang ama. Dahil matagal silang hindi nagkita. At dito sa pagkakataon na to ay itinayo nila yung Kaaba. Nung binisita nito ni Propeta Ibrahim alayhisalam, si Ismail alayhisalam, sa pagkakataong ito, itinayo nila ang haligi ng Kaaba. Ito yung unang pagkakataon na kung saan ay nanawagan si Propeta Abraham ng paglalakbay upang isagawa ang Hajj sa sangkatauhan. Ito yung binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banay na Quran, وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ito yung panawagan ni Propeta Abraham sa sangkatauhan ukol sa pagsasagawa ng Hajj. Nang may tayo nila ang haligi ng Kaaba, nanawagan si Propeta Abraham ng pagsasagawa ng Hajj sa sangkatauhan, at yun na ngayong ginagawa natin taon-taon mga Muslim, bilang pagtugon sa panawagan ng ating tatay ng mga mananampalataya, si Propeta Abraham ay isinasagawa ang tinatawag na Hajj. So si Propeta Ismail alayhisalam ay nagkaroon siya ng anak na kung tawagin ay 12. 12 na mga anak na lalaki. 12 na mga anak na lalaki sa kanyang asawa na si Midad. Midad ang kanyang asawa. Binanggit sa ibang aklat na pangalan ng kanyang asawa kung saan nagkaroon siya ng anak na 12 ay si Midad. So, kabilang sa kanyang mga anak ay si Nabit, si Kedar, Adbail, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Wahadad, Wayatsma, Wayatur, at marami pang iba. 12 sila. 12 na mga anak ni Propeta Ismail alayhisalam. Karamihan sa kanila ay namuhay sila bilang mga ngalakal, mga negosyante sila. Karamihan sa kanila ay namuhay ng mga ngalakal, at nangalakal ang mga anak ni Propeta Ismail alayhisalam sa mga lugar at destinasyon tulad ng Egypt, tulad ng Sham. Sham, ibig sabihin nito yung mga lugar na kinabibilangan ng Syria, papunta sa Jordan at mga karatig na bansa na to. At dito, ang ilan sa kanila ay nanatili at ang ilan sa kanila ay nagpabalik-balik bilang manlalakbay at mga ngalakal. At ang iba sa kanila ay nag-stay na sila sa mga lugar na iyon. So sa madaling sabi, ang nanatili sa lugar ng Makkah, kung saan nanatili ang kanilang ama na si Propeta Ismail alayhisalam, ay tanging bilang lamang na 2 sa mga anak ni Propeta Ibrahim alayhisalam. At ito ay walang iba kundi si Nabit at si Kedar. Si Nabit at si Kedar, 2 sa anak ni Propeta Ismail alayhisalam na mas piniling manatili sa Makkah, kung saan nanatili ang kanilang ama na si Ismail alayhisalam. Nabanggit sa kasaysayan, si Propeta Ismail namatay sa edad na 137 years old. So, at ito yung, kumbaga, mahalagang magkaroon tayo ng kaalamang idea patungkol sa mga bagay na to. Kasi dito, mula sa mga inapo ni Propeta Ismail alayhisalam, umusbong ang mga kilalang mga tribo na kung saan madalas nating mababanggit sa mga tribo na kinabibilangan ng tribo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail Kanana, wastafa min bani Kinana Quraisyan, wastafa min Quraisy Banu Hashim, wastafani min bani Hashim."
Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Allah ay pinili niya mula sa anak ni Propeta Abraham sa Ismail. At mula kay Ismail ay pinili ang anak na si Kinana. At mula kay Kinana, at mula sa Banu Kinana, pinili ang tribo ng Quraysh. At mula sa tribo ng Quraysh ay pinili ang tribo ng Banu Hashim. At mula sa Banu Hashim, pinili ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang ang kanyang pinagmulan ay kabilang sa piling-piling lipi at lahi ng mga piling mga lahi sa kani-kanilang mga panahon. Halimbawa si Propeta Ismail, pinili ang kanyang anak pinili siya mula sa kay Propeta Abraham. Mula dito, pinili ang mga piling-piling mga lahi na mayroong magagandang reputasyon na dinadala sa kasaysayan ng mga tao. At dito nga, mula dito ay lumabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya mahuhusgahan na ganito, ganyan, ganito, ganun. Kasi yung kanyang pinagmulan ng tribo na kanyang pinagmulan ay galing sa tribo ng mararangal sa kani-kanilang mga panahon. Sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya pwedeng husgahan na, galing ka lang naman sa tribo ng ganyan. Ang mga lolo mo ganito ganun. Ang mga ninuno mo ganyan, mahihirap lang naman, di ba? Hindi siya mahuhusgahan na ganun. Kasi nga ang mga pinanggalingang lineage ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdadala ng mataas na reputasyon sa bawat panahon kung saan sila naroroon. Hindi gaya natin, halimbawa tayo, galing tayo hindi natin alam kung sino yung ninuno natin. Di ba? Ang mga Arab, kabilang sa kanilang parasa, ibig sabihin sa mga knowledge sa kanila, alam nila yung kanilang mga lolo hanggang sa 4th o kaya 5th degree. Halimbawa, si Ahmad, ang lolo niya si Muhammad ang lolo niya si Ibrahim ang lolo niya si Adnan ang lolo niya si Imran. Tayo, hindi natin alam yun. Hindi natin alam. Ang alam natin, ang lolo natin, yung tatay ng nanay natin, o nandun lang sa tatay natin, tapos yung tatay niya, hanggang doon lang. After nun, hindi natin alam. Kaya yung mga Arab sa mga pangalan nila, halimbawa pangalan sa attendance nila, pag tinatawag sila ay matagal yung kalahating oras mag-attendance ka lang. Kasi sasabi mo, Ibrahim, Ibn Ahmad, Ibn Muhammad, Ibn Abdullah. Diba? Babanggitin pa yung tribo. Tapos, 100 kayo sa isang room. Ubus ang 30 minutes. Tapos kapag lumabas pa, tatanungin kung anong pangalan mo kasi i-absent ka pag lumabas. Kapag bumalik ka, saka ka na naman, ipipresent. Halimbawa, nag-CR ka, balik mo, ipipresent ka. Kaya ubos. Ang mga Arab, isa sa kanilang kumbaga natatanging talino at talento, kilala nila yung lolo ng lolo nila. At meron silang mga balita, kwento, pangyayari na makukwento nila sa kanilang mga apo. Sasabihin nila, binento ng lolo ko na yung lolo niya at yung lolo ng lolo niya, negosyante at nakarating sa lugar ng ganito ganyan. At sabi ng lolo niya, ang panahon na yon, wala pang mga ilog sa mga lugar na yon. Dahil kwento ng lolo niya, ganun sila magkwento. Ibig sabihin, wala tayong kwentong ganun. Ang kwento lang natin ay lolo ng iba, nagkikwento sa atin. Pero yung lolo natin, wala tayong alam kung anong naging buhay niya, yung bata siya, o lalo na pagdating sa lolo ng lolo natin, hindi natin alam. So sa kanila, alam nila yung lineage nila, alam nila yung pinagmulan ng mga lahi at lipi, tribo nila na kinabibilangan. Si Imam Shafi'i, rahimahullah, bago siya naging bihasa sa kaalaman patungkol sa iba't ibang larangan sa hadith, sa tafsir, sa larangan ng fiqh, ay una siyang nakilala sa kaalaman patungkol sa ansab. Ibig sabihin, si Imam Shafi'i, isa sa mga dalubhasa at marunong at maalam sa lineage ng mga Arabo. Alam niya marinig niya yung pangalan mo at kung saan tribo ka o saan ka nakatira ay kaya niyang i-trace kung sino yung mga ninuno mo. Yun yung talento niya bago siya sinabihan ng isang lalaki na sayang yung talino mo kung hindi mo gagamitin sa pag-aaral patungkol sa Islam. Paano kaya kung mag-aral ka patungkol sa Islam? So nabuksan yung kaalaman niya na instead na alamin niya yung mga tribo ng mga Arab, kung saan-saan. Halimbawa, kasi pag sa panahon niya,
Isa sa mga unang naaral niya bago niya napag-aralan ang mga ibang kaalaman patungkol sa din ay yung Ilmul Ansab. Ibig sabihin yung mga family tree ng bawat mga Arabo. Pag sinabi mo ng pangalan mo ay Ahmad, kabilang ka sa lugar ng ganito, kayang i-trace na ang ninuno mo, na ninuno ng ninuno mo, galing sa mga matatapang, galing sa mga mapagbigay, galing sa mga kurakot, galing sa mga kuripot, galing sa mga kilala sa pagsakay sa kabayo, galing sa mga mayayaman. Kaya niyang i-trace yung bawat pinagmulan ng makakausap niya na ganun katalino si Imam Shafi'i. Hanggang sa isang araw, sinabihan siya ng isang tao na yung talino, yung lawak ng pag-unawa mo, yung lakas ng memorya mo, gamitin mo sa pag-aaral sa Islam. At doon na nga binabuksan ng kanyang sarili sa pag-aaral patungkol sa Islam. So, yun ay isang trivia lamang patungkol sa ganung bagay. So, pangkalahatan, ang mga Arab ay merong kaalaman patungkol sa pinagmulan ng kanilang mga ninuno at ito ay isa sa mga matitrace natin pagdating sa pinagmulan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa susunod, babanggitin natin yung family tree ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang kay Ismail alaihi salam at kay Ibrahim alaihi salam. Kasi mahirap nang i-trace yung mula kay Abraham hanggang kay Adan alaihi salam. Medyo matitrace pa pero marami ng hindi authentic na mga source na kung totoo ba yung ganito ganyan, ganito ganon. So ang mahalaga dito una sa susunod ay malaman natin yung ninuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang karangalan na malaman natin at ma-memorize natin ito at upang magkaroon tayo ng idea ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay galing sa isang marangal na lipi at lahi mula sa kanyang lolo na si Propeta Abraham alayhi salam. So siya ay galing sa marangal na lipi at tribo ng lahi ng mga Arabo at nagmula sa inapo ng ama ng mga mananampalataya, walang iba kundi si Ibrahim alayhi salam, Abraham alayhi salam. Kaya hindi siya pwedeng kutyain na ganito ganyan ang Propeta Muhammad yung ganito ganon, ganito ganyan. Kasi ito lang yung nag-iisang tao sa kasaysayan ng tao na kaya nating i-trace ang kanyang pinagmulan at alam natin ang mga kaganapan bago siya ay pinanganak, mga pangyayari habang siya ay nasa sinapupunan, mga kaganapan habang siya ay maliit na musmus na bata, hanggang sa siya ay nasa edad na 10 hanggang sa magbinata, hanggang sa dumating sa wastong gulang, hanggang sa naging unang revelasyon na ipinadala sa kanya, hanggang sa naging propeta, mga pang-araw-araw na ginagawa niya, mga nakasama niya, mga naging kagawian niya, tradisyon, at hanggang sa namatay siya, at ang mga ginamit niya, mga angkop sa kanya. Ito lang yung tao na masasabi natin na kompleto sa lahat ng sulok ng kanyang pamumuhay, wala kang huhusgahan sa kanya. Ito yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na si Allah ay namimili ng pinakamainam na tao at sa pamamagitan nito ay uusbong ang pinakamainam na nasyon at sa pamamagitan nito ay pipiliin ng Propeta Muhammad o pinili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam sa mga panahon na yun. Gaya ng Propeta Muhammad, pinili siya mula sa tribo ng Quraysh at pinili ang mga sahaba na pinakamainam na tao na makakasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paglalakbay sa mundong ibabaw hanggang sa siya ay datnan ng kamatayan. Kita naman natin, pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang nagpatuloy ng gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpalaganap ng salita ng Allah, nagparating sa kung saang man sulok ng mundo ang Islam, hanggang sa makarating sa pintuan ng ating mga tahanan, bagkus niyakap natin nang hindi natin namamalayan. Naniwala nga tayo na hindi natin nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naniwala tayo na hindi natin nakita ang mga sahaba. Naniwala tayo na ang mga pangyayari na ito ay hindi natin nasaksihan sa ating mga mata, hindi natin narinig sa pamamagitan ng ating mga tainga, pero niyakap natin yung Islam. Ito yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa kahabag-habag na pinadala niyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya walang rason na hindi natin aralin ang kanyang talambuhay. Walang rason na hindi natin buksan ng mga aklat para aralin kung ano ang naging ilan sa mga kaganapan talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil yung tao na to, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mula dito sa mundo ay pagpapasalamat natin sa Allah
na tayo ay ginabayan ng Allah at ipagpapasalamat natin sa kabilang buhay na kabilang tayo sa kanyang umma. Ipagpapasalamat natin ito ng lubos-lubos na pagpapasalamat na susundan ng pagpapasalamat at pagpapasalamat na walang pagsisisi lalong-lalo na sa kabilang buhay na niyakap natin ang Islam sa kaparaanan at panuntunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagpapasalamat natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang rason na hindi natin aralin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong oras mo yun, Isha? So hanggang dito na lamang at sa susunod ay pagpapatuloy natin ang pagbalangkas sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.